Hi guys! Welcome back to our channel. So for today's video, ililibot namin kayo sa mga beach dito sa El Nido Land Tour. Yes, hindi na namin kailangan ng boat, kailangan nyo lang ng motor. So sa case namin, nag-rent kami ng motor na 500 pesos lang. Pero kung marunong kayong tumawad at maghanap ng ibang motor, ay makaka-discount kayo ng 100 pesos o 400 pesos na lang siya. Pero hindi namin yung ginawa dahil nakatulong kami at makakatulong kayo sa local. So, buti na lang marunong mag-drive ako ng motor kasi yung kasama ko hindi siya marunong mag-drive, di ba? Nakakaloka. Kasi yung first destination natin ay ang Nakpan Beach. So, wasteable naman yung lugar, guys. So, mga 30 minutes lang ang biyahe papunta dito galing El Nido Beach. Kung hindi kayo magkamali katulad namin, sinaligaw kami mga around 15 minutes kaming naligaw, guys. So, kailangan yung galingan sa waste nyo. So, yung aming gasolina dito ay nakagas na kami ng 300 pesos. Pwede na yun sa buong araw. So, as you can see guys, maganda naman ang daan papuntang Nakpan Beach. Bukod lang dito sa dulong part kasi sobrang maputik. Kasi maulan that time at medyo madulas siya. So, kung ang angkas nyo ay medyo malaki, eh, ibaba nyo na. Kasi sobrang delikado. Syempre, 'di ba, medyo madulas diyan. So, mayroong ibang way pala dun sa kabila. Medyo ano naman 'yun, medyo mas okay yung daan. So, hindi kami doon dumaan. So, eto na guys, ang Nakpan Beach. At eto yung una nyo makikita sa Nakpan. Dapat need mo mag-log in, pero dun kami sa kabilang resort pumasok. So, hindi na kami nakapag-log in sa kanila. Sobrang lawak ng beach. Pero hindi sobrang puti ng sand dito. Pero maganda siya dahil sa sobrang lawak. Pwede kayo maglupasay dyan at magwala sa kung gusto nyo gawin. So, may mga available restaurants din dito. At marami ring guests sa loob nung nakita namin yung resort na yan. So, pagkatapos namin umikot dito, dumiretso na kami sa talagang pupuntahan namin. Pero, ayan yung mga glamping na mga resort na yan. So, ang pupuntahan namin, guys, ay yung Ancla Beach Resort. So, ayan na siya. So, ito na, guys, ang Ancla Beach Resort. So, ilang minuto lang, ito na yung sobrang gandang resort dito sa Nakpan area. So, sobrang ganda niya. Tapos, sobrang aga namin dumating sa resort na to, na solo rin namin ang resort, diba? Ang bongga. Agahan nyo, guys. So, meron silang day tour na 800 pesos. So, kasama na yung consumable na yun for food and drinks. And pwede na kayo maligo, magpakalunod kayo dyan sa swimming pool nila, diba? Ang swerte namin dahil wala talagang tao. So, yung food na namin nabili dito is around 800 din, guys. Ay, 700 pala. Kasi yung breakfast namin, yung tapa na nabili ko is around 700 pesos. Then, yung mga shake nila is 100 plus, 150 plus siguro. So, ito ang kanilang beach. So, ayan, guys, ikot-ikot muna kami dito sa Ancla Beach Resort. Sobrang ganda. Wala akong masabi sa stuff. Sobrang nice. Sobrang ganda ng loob. So, ang layo lang ng tubig, ang layo lang ng beach sa kasi medyo low tide siya, pero I'm not sure kung nag-high tide dito, pero yeah, you must try it, guys. Ang daming mga celebrities na pumupunta dito like Nadine and Catherine Bernardo. So yun, guys, mga 4 hours din pala kami nagstay sa Ancla Beach kasi hindi rin namin tinapos ang buong day tour na hours kasi kailangan pa namin pumunta ng ibang beach para masulit namin, ma-maximize namin yung oras namin sa beach, diba? So ayan, after namin ng Ancla, dumiretso kami sa Liu Beach. It's almost 15 to 20 minutes drive lang tayo, guys, galing Ancla. So ayan, guys, ito yung dinaanan namin pabalik papunta sa aming motor. So ayan, guys, nakapasok na tayo sa daan nila. Sobrang ganda ng daan nila, guys. Meron din malapit na hotel dito if gusto nyo ng malapit kayo sa Liu Beach. Hindi naman, guys, nakakaligaw ang beach na to dahil ang daming mga direction points na pwede nyong maging guide papasok sa area nito. Syempre, hanap mo tayo ng mga mapaparkingan bago mo dumiretso ng beach. So ayan, guys, may mga shop din dito, may ATM, hindi kayo pwedeng kahit wala kayong dalang cash, pwede kayong mag-withdraw, may BPI, may BDO. So ayan, medyo hilong-hilo ako sa pag-drive, medyo pa ikot ang kanilang so ayan, guys, nakapark na kami. Ito yung aming motor na ni-rent. Ito ay yung Honda Click. So ayan, guys, sobrang sulit talaga ng motor na to kaysa mag-commute kayo at So ayan, guys, napasok na kami sa Liu Beach. Welcome to Liu Beach. Ang ganda dito, guys. Ang daming puno kaya hindi masyado ramdam yung init compare sa Ancla. May mga duyan pa sila at mas madaming restaurants dito. So marami talaga dito nag-stop over para kumain kasi ang daming restaurants. Ang daming mga kakaibang mga nationalities, ibang country na na food choices. So ayan,
duyan-duyan ka dyan, girl. So, ayan nga guys, ito, ikot-ikot muna tayo sa Leo Beach. Nag-relax na kami dito at naglakad-lakad. Sa bandang dulo nito guys, makikita mo yung famous Instagrammable spot. So, ayan guys, yung nakikita nyong tulay, yan yung yun yung very Instagrammable pag nag-picture-picture kayo dyan. So, overall, nag-enjoy kami dito. Pero ang bad news dito, guys, ang lala. Nung nag-plan na kami na maligo sa beach, maraming kumagat sa amin na parang labok at naninipsip ng dugo. So nakakaloka talaga. So, magsuswollen siya. Guys, sobrang lala talaga ng insekto. Ang pangalan nun ay Nick-Nick. So, kung kayo ay pupunta ng Leo Beach, grabe talaga. Magdala kayo ng lotion or magdala kayo ng mga panglamok or ganon or naka-jogging pants kayo, whatsoever. Pero grabe, ang daming, kasi makikita mo talaga yung dugo na sinisip-sip ng insekto na yun sa skin mo. So, diba, sinong gustong maligo na ang daming Nick-Nick. So, yan guys, yun lang siguro yung hindi maganda kasi ang pati niya, ang daming marka niya after namin umalis sa lugar na to. So, yan guys, naisipan namin kumain dahil na-stress kami sa Nick-Nick na yan. Dito kami kumain sa medyo, Mediterranean Cabaret. So, ayan ako, diba, na-stress yung tsura ko dahil daming kagat tong Nick-Nick, potek yan. So, ayan, kumain kami. So, ayan guys, dito kami kumain. Nagpalamig kami ng utak namin dahil nakaka-stress yung Nick-Nick. Ang dami kong kagat. So, ayan guys, nag-coffee kami and then dessert ata yung kinain namin. So, ayan, tsura na pagchutsura namin. So, as you can see, mga foreigners ang kanilang mga customer kasi nga, ang daming mga bisita that time, mga galing ibang bansa. So, yan guys, ito yung Leo Beach experience namin. Not so very good, pero wala tayong magagawa. Let's just, thankful and be blessed na buhay at tayo at nakakabakasyon. So, ayan, ang sarap na kanilang same lang sa coffee. It's a coffee caramel frap. So, ayan, after niya, nag-withdraw kami ng pera dahil nawaldas ang pera namin sa kakakain. Charot. So, ayan guys, pwede kayo mag-withdraw doon. So, ayan, papalit na kami ng aming hotel. So, ang aming next destination ay ang Vanilla Beach. Tinatawag din siyang Marimeg Beach or Las Cabanas Beach na hindi namin makita kung saan. At yan guys, sinahanap namin dito yung beach kung saan yung bubungad sa inyo dito ay ang mga shops nila na sobrang dami pero ang daming sarado nung time na pumunta kami. So para siyang D-mall ng Boracay. So ayan guys, nakakalungkot, ang daming sarado. Siguro hindi ganun kadami rin yung tao na pupunta sa lugar na to. Pero may mga iilang bukas like spa, gym, coffee shop. Yun talaga yung very common na bukas sa dito sa Marimeg Beach. So ayan guys, pumunta talaga kami dito para sa sikat na sunset view kasi nga 'di ba very Instagrammable ang kanilang sunset din dito. Pero grabe, sobrang maulan nung pumunta kami kaya wala kaming nakitang sunset. So okay din dito mag-dinner or mag-nightlife kasi maraming bar na may mga promo pa. Pero usually guys, ang dami kong artista na nakita dito sa kanilang mga social media accounts like sina Bea, sina Elise, yan yung mga ang daming pupuntang artista dito para kumain kasi may mahilig yung mga restaurant dito. Some of them have yung parang duyan na parang resto. So yan, ikot-ikot muna kami guys. So yan guys, so bago namin naisip na kumain at mahanap yung restaurant na kakain namin ay inikot muna namin yung beach hanggang sa dulo ng beach nila. Guys, yung nakikita niyong hotel na kulay blue na yan, sobrang ganda niyan pag high tide. Check niyo yung kanilang Facebook page, sobrang ganda kasi yung bed nila parang nakaharap dun sa beach. So, parang pag high tide yung ang ganda. Around 2,700 ata ang kanilang per night. Pero nakakalungkot kasi wala silang restaurant kasi nag-inquire ako dyan kung meron silang restaurant kaso nga lang daw wala. So, yung room lang yung sobrang very Instagrammable din siya pag high tide. So, ayan guys, yung beach nila pag low tide ang bato. So, ayan guys, ito yung last na beach resort dito sa Marimeg Beach. So, ayan, medyo maraming foreigners
foreigner dito. Medyo kind of a bar siya, parang bar something na restaurant. Pero ang ganda din ng vibes niya guys, sobrang nakaka-chill. Ang ganda nito, ang ganda ng beach na yan. Sobrang kung gusto niya ng very private but very affordable drinks and food. Yan, mag-book na kayo. Nasa dulo lang sila ng Marimegmeg Beach. So ayan guys, dito na mag-end kasi namamaos niya ang aking bosses charot. So if you have time, if you have so many money, magbakasyon na kayo sa El Nido. Thank you for watching. God bless. Bye.